ba? Nakita mo ba noon na magiging CEO ka? Actually, hindi. Parang never in my life na magiging negosyante ako kasi wala namang negosyante sa pamilya namin. Talagang trabaho. Pinagalitan pa nga ako ng mama ko dati. Nagsisimula ako ng mag-business kasi sabi niya, ano ba yan? Dapat magtrabaho ka kasi baka malugi ka lang dyan. So, yeah, yun talaga. Kaya, yun. Actually, totoo yun. Parang after mong mag-aral, nakatapos ka ng pag-aaral mo ng college, ang thinking nila pag nagbebenta, pangit. Di ba? Lalo post-post ka sa Facebook, nag-aalok-alok ka. Sa mata ng tao, kahit sa mga magulang ko, Yes. ayaw nila, ano ba yan? Nag-aral ka ng accountancy, tapos magbebenta-benta ka ng kape. So, syempre, yun kasi yung nakasanayan Yes, nila. hindi naman nila kasalanan. Yes. Pero yung, skill ng pagbebenta, yun talaga yung way para mas maging successful. Kasi if hindi mo kayang magbenta, hindi ka mapupunta sa pagiging CEO. Yes. Diba? Talagang yan, dinanas ko na yung mga bashers na yan. I mean, magmula sa relatives, mga kaibigan na akala ko nakasuporta sa akin, pero sa likod pala, pinag-uusapan ako, ba't ano ba yung ginagawa na? Naghihirap na ba yan? Kasi benta ng kung ano-ano. So yeah, pero hindi ko siya, tinake as, hindi ako nagalit, pero ginawa ko siyang motivation, ginawa ko siyang fuel, para talaga maging magaling sa kung ano man yung gusto kong gawin ngayon. Kasi, yeah, yung pagbibenta talaga, yun yung... Tsaka dun ka kasi marereject. Yes. Diba? Habang nare-reject ka, dun ka magigigil na hindi, mauubos ko to, di ba? Yes. So yun yung skill na hindi man tayo tinuruan, pero along the way, is yun yung nababago sa sarili mo na kailangan, kumbaga, maano ko to, malagpasan ko to, mabenta ko to, kasi malulugi ako. Totoo diba? Sa products. Lalo na pag pera mo na yung pinapaikot mo, kaya talagang wala kang choice kundi paikutin talaga. Kasi dati nagtatrabaho ka, sahod lang Pero pag sarili mo ng pera yung ginagamit mo pampaikot, wala kang choice kundi talagang ubusin nyo yung mga produkto mo Kasi sayang So yeah. From a sideline business nyo, ng partner mo, and then now to corporation, anong ginawa mo para mapalaki mo ng ganyan ang negosyo mo? Actually, hindi ko nga akalain na maging corporation talaga yung company namin. Kasi nagsimula lang kami sa maliit na office, talagang parang 20 square meters lang na bahay, na nag-upa na din kami sa medyo lumaki hanggang sa naging warehouse na ngayon. So, siguro ang nangyari yun dahil talagang nagtulungan din kami ng wife ko, ng girlfriend ko, saka yung mga naging employees din namin na talagang build yung company na yun. So, parang nagkaroon kayo ng good partnership ng Yes. part ng girlfriend mo. Yes. Oo.